Five possible reasons bakit naging first runner-up ang ranking ni CJ Opiasa sa Miss Grand International 2024. Para sa akin kasi, itong edition na ito ang isa sa mga pinaka-fair yung judging kasi nga deserving din naman ng winner na si India. And syempre, deserve din naman ni CJ Opiasa kasi hindi birong maging first runner-up sa isang international competition representing your country, the Philippines. Let us begin with the first possible reason and that is destiny. Kahit na gaano ka-perfect yung ginawa mo, performance mo, tsaka yung preparations mo, pero kapag wala sa'yo yung winning blow or wala sa'yo yung naka-align na stars, then wala tayong magagawa dyan. And during that night, nag-shine talaga si India. And yes, kahit before pa nung finals night, tsaka nung prelims, parang kinutuban na talaga ako kay India. Siya talaga yung pinakatinik para kay CJ Opiasa. Although yes, very astounding yung performance ni CJ Opiasa and talaga naman na walang mintis yung mga preparations and performance niya kahit na 3 days lang yung preparations niya. But still, first runner-up is a very high achievement, a very high placement. Kaya congratulations kay CJ Opiasa. Another possible reason is yung Q&A, yung answer ni CJ Opiasa. Para sa akin kasi, perfect naman na yung sagot niya eh. Kasi inalign niya yung sagot niya doon sa advocacy ng Miss Grand International which is fighting against war and violence. So ito yung answer niya. What do you think is the most critical issue in the world today that needs to be resolved and what solutions do you propose or will you propose? So ang answer niya dito is the most pressing issue, ayan, nabubulo na ako, sorry, that we have today is the presence of war and violence na nasa advocacy niya, di ba? We can see all around media that there are people dying, people suffering. You can see they keep crying. Their dreams are being shattered. How our differences makes us divided. I collect you all as we leave this place today to bring much more kindness, respect, and treat one another as a human being. We live in the same world, we breathe the same air, we are living in the same place. Treat one another as your brothers and sisters. Diba? Ang perfect niyan. Yun nga lang kasi, you cannot please everybody. Siguro, may mga judge talaga na iba, may hinahanap silang taste na yung akala natin is perfect na. So, wala na tayong magagawa doon kasi kapag hindi ka talaga bet ng judge, well, ganun talaga ang buhay. Third possible reason ay yung selection committee. And ever since nag-start yung pageant, nabanggit talaga ni Nawat na hindi lang naka-base dun sa scores ng judges during the prelims at finals night, yung mga scores ng candidates, yung total weighted score. Kasi meron din mga staff na nag-observe each candidate. So since day one, ayan, meron na talagang nag-i-score. And meron ako napanood na sabi ng isang makeup artist na after nung prelims, nagagalingan sila talaga kay Philippines. As in, perfect talaga yung execution, ang ganda ng ugali, napaka-bubbly, down to earth. Tapos, nung sinabi din about kay India, sabi nila, iba din kay India. Meron talaga siyang glow din doon sa stage. So, sabi nila, ang hirap daw talagang pumili between Philippines and India. Pero malamang sa malamang, isa daw sa kanilang dalawa ang mananalo. Pang-apat naman is preparation and yung technical skills ni CJ Opiasa. It's because hindi talagang madali na mag-prepare kapag sumasabak ka sa either national, even regional, pero mas lalo na sa international beauty pageants. Buti na lang may mga previous experiences si CJ Opiasa para ma-correct niya kung ano man yung mga shortcomings, tama ba yon? At tapos yung strengths niya na mas pinaigting pa niya para mas maganda yung ipapakita niya, especially sa pasarela and then sa personality test, yung pag-answer sa Q&A, so mas magiging competitive pa siya. Kaya na-reach niya ang first runner-up. And hindi rin madaling maging first runner-up. It's because kailangan mo talaga maging competitive sa pageantry. Kaya deserve talaga niya maging first runner-up kasi nga nakita natin na she is almost perfect in her own way. Tapos meron pang kasama mga glam team and support system na talaga namang naghubog sa confidence power niya at
ipinamalas talaga niya kung ano ang pwedeng maipakita ng mga candidates from the Philippines sa larangan ng beauty pageants. Yung 5 possibility is reconciliation of fans. Gustong ipakita ni CJ Opiasa na deserve din na mamigyan ng pagkakataon yung mga Pinoy pageant fans sa MGI ng another chance to reconcile. It's because dito niya pinatunayan na it is not always about kung sino yung nanalo, but yung fairness. Nakita naman natin after the pageant na napatunayan ng mga Pinoy pageant fans na satisfied tayo sa kanyang first runner-up finish. And we also respect yung pagkapanalo ng India. Kaya ang daming naloka, bakit hindi tayo naging asal kanal, yung mga ganyan. Hindi tayo naging rabid fans after the pageant. And yes, we understand na ibang countries naman ngayon yung kumakahol. Kasi nga, naiintindihan na natin kung ano yung feeling ng pag-over-expect. And alam din natin yung feeling kapag nasaktan tayo, syempre, yung emosyon talaga natin is mataas. In which, yun yung ngayon pinapakita ng mga Myanmar fans. So parang natuto na tayo And dito natin pinapakita na fairness is always going to have a positive result. O, di ba? Nag-English ulit. Basta, nagpapasalamat ako at ganito yung behavior ng mga Pinoy pageant fans pagkatapos ng MGI. Marami talaga ang natutuwa sa fan behavior ngayong pagtatapos ng MGI, even before or during the pageant is or was ongoing. Kasi hindi na tayo yung dati na nagkakalat talaga na pinapakita natin yung ugaling kanal bilang isang pageant fans, na makikita mo talaga na nagkakalat sa groups, sa forum, sa mga live, sa mga pages, kahit saan. Pero ngayon, parang nagbago ang ihip ng hangin. Kasi nga, natuto na tayo. In which, nasaktan na tayo ng ilang beses, na-experience na natin ng ilang beses na nag-over-expect talaga tayo. Tapos biglang, hindi yun yung inaasahan nating results. Tapos, umangat pa yung emotional level natin at ayun na nga, nagwarla-warlahan. Pero ngayon, napagod na tayo, natuto na tayo, and hinahayaan na lang natin yung ibang countries na parang sila naman na yung nakaka-experience ng na-experience natin ngayon. Katulad ng nangyayari sa mga fans sa Myanmar, in which parang naiintindihan natin yung sentiments nila kasi eto yung first na heartache nila. So, I hope na magtuloy-tuloy ito, pati na rin sa Miss Universe, kasi yun yung next na aabangan natin, sa Miss International, and then sa Miss Earth, and then sa December sa Miss World. So, I hope na ganito na yung fan behavior natin para naman mas maganda yung impression nila towards Filipino pageant fans. And lastly, congratulations ulit kay CJ Opiasa for placing as the first runner-up sa MGI. Kasi alam naman natin na hindi talaga biro na mag-place as first runner-up. Hindi siya madali sa isang international beauty pageant na napaka-competitive talaga. And of course, congratulations kay India with all that winning glow, yung destiny niya, and talagang deserve talaga niyang manalo. And syempre naman, pati sa mga iba pang runners-up. So kay Myanmar, I hope na maging happy kayo sa second runner-up kasi hindi rin madali maging second runner-up. That is already a very high placement. Siguro in time, ma-realize nyo na, wow, Myanmar should be happy to be placed sa second runner-up. And of course, pati kay France, third runner-up, and Brazil na fourth runner-up. Okay, so that's it, guys. Kaya thank you very much, ladies and gentlemen. Always remember to think positive. And syempre naman, follow nyo ako sa Instagram account ko, and then sa YouTube, sa TikTok, and sa FB. So thank you and God bless.